ang alitan ng Israel at Iran. 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 Lalong tumindi ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran nitong weekend. Ayon kay Pangulong Donald Trump, natatalo ang Iran sa digmaang ito. Hinimok niya ang dalawang bansa na simulan na ang usapang pangkapayapaan. Ika-4 na araw na ito ng labanan at mukhang malabo na gagawa ng anumang diplomatikong hakbang ang White House. May isang bagay na lubhang nakakabahala na nangyayari sa Gulpo ng Oman, sa labas lang ng Strait ng Hormuz. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration, may 3 sunog na natukoy sa 3 magkaibang oil tanker sa Gulpo ng Oman. Nakakabahala ito dahil may 2 paraan lang kung paano masasangkot ang Estados Unidos sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Isa sa mga ito ay siyempre, kung direktang aatakihin ng Iran o ng mga proxy ng Iran ang mga mamamayan o sundalo ng Estados Unidos. Ginawa ni Pangulong Trump na malinaw ito sa Iran at sa kanilang mga namumuno. Magkakagulo talaga kung aatakihin ng Iran ang mga base ng Estados Unidos. Ang ikalawang paraan ng pagsangkot ng United States sa digmaang ito ay dahil sa langis. Kita mo, ito ang Strait of Hormuz. Nasa tabi lang ito ng Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates Kuwait, at marami pang ibang bansa sa Gulpo. Pero isa itong napakahalagang choke point sa mundo ng pagpapadala ng mga kalakal. Halos 20% ng langis sa buong mundo araw-araw ay dumadaan sa makitid na choke point na ito na 20 milya lang ang lapad. Ngayon, sa nakaraan, palaging nagbanta ang Iran na babarikadahan ang kalakalan na ito kung hindi susunod ang Estados Unidos sa mga hinihingi ng Iran o kung masyadong pipilitin ng United States ang rehimeng Iranian. Pero sa ngayon, puro salita lang ito, lalo na pagdating sa mga kamakailang pangyayari. Pero ngayon, may tinitingnan tayong 3 oil tanker na nasusunog sa Gulf of Oman ilang oras matapos umalis si Pangulong Trump sa Canada. Umalis sa G2 Summit para magmadaling bumalik sa White House. Ngayon, habang nire-record ito ngayong Lunes ng gabi, hindi pa natin tiyak kung ano talaga ang nangyari, kung ano ang nagtulak kay Pangulong Trump na paikliin ang kanyang pagbisita sa G7. Pero mukhang hindi maganda ang sitwasyon, lalo na nang lumabas ang mga larawang ito. Kita mo, noong 2019, gumawa rin ng katulad na bagay ang Iran. Kita mo, noong unang termino niya, nagpatupad si Pangulong Trump ng tinatawag na maximum pressure campaign laban sa Iran. Kasama rito ang pag-atras mula sa kasunduan sa nuklear ng Iran at muling pagpataw ng mabibigat na parusa sa Iran para matiyak na hindi usad ang rehimen ng Iran patungo sa mga sandatang nuklear. Ano sa tingin mo ang ginawa ng Iran habang nangyayari lahat ito? Inatake nila ang 2 barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz. Ngayon, sa publiko, itinanggi ng Iran ang anumang kaugnayan nila. Pero ang gobyerno ng United States ay may hindi mapapasubali ang ebidensyang video ng mga patrol boat ng IRGC na inaalis ang isang hindi sumabog na mina mula sa isa sa mga barko. Pati ang ibang mga bansa sa rehiyon at sa buong mundo tulad ng Saudi Arabia, United Kingdom at Israel ay sumang-ayon sa ebidensya ng United States. Iran ang nasa likod ng pag-ataking ito. At ngayon, mukhang may nangyayaring katulad sa parehong lugar. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagmadaling bumalik si Pangulong Trump mula Canada pagkatapos ng G2 Summit. Bago tayo magpatuloy, i-like at mag-subscribe sa aming channel sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin. Layunin namin ang 2 milyong subscribers ngayong taon. Kaya pakiusap, mag-subscribe na kayo. Isa pang bagay na gusto kong ipakita sa inyo ay ang nangyari sa gabi sa Canada sa G2 Summit. Ito ang sinabi ni Trump. Sa panahong ito, hayagang sinabi ni Trump na kailangan na niyang bumalik sa United States at pumunta sa White House dahil may malaking mangyayari. Panoorin natin ang clip na ito. Ginoong Pangulo, may pahayag po ba kayo kung bakit kayo maagang umaalis sa G2 papuntang Washington? Kailangan ko talagang bumalik. Napaka-importante. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mahusay na host. Salamat. Mga tao, hindi nila alam kung gaano pa sila katagal. Hindi rin natin alam kung ano ang darating. Talagang nakakabahala ito para sa mga mamamayang Iranian. At talagang naawa ako sa kanila dahil marami sa kanila ay hindi naman talaga sumusuporta sa rehimen. Alam mo yon, ayaw lang nilang mag-alsa ngayon dahil nakakatakot talaga iyon. Kasi marami ring taga-suporta ang rehimen, kaya literal na nilalagay mo sa panganib ang buhay mo.
Canada, pero malamang alam mo na ang sitwasyon at kailangan kong bumalik agad. May hapunan kami kasama ang mga magagaling na leader na ito at pagkatapos ay sasakay na ako ng eroplano pabalik ng maaga sa mga malinaw na dahilan. Nagustuhan ko ito. At sa tingin ko marami tayong nagawa, talagang marami tayong natapos. Sa katunayan, United Kingdom, pumirma kami ng isang malaking magandang kasunduan ngayon. At nagtatrabaho pa sa iba, pero nagkaroon kami ng talagang magandang relasyon sa lahat. At talagang maganda yon. Gusto kong magstay pa bukas, pero naintindihan nila na ito ay malaking bagay. May mga tanong ka pa ba para sa iba? Napakinggan ko ang sinabi ni Trump at inisip na magpapatuloy ang Israel at Iran sa palitan ng mga aksyon. Ngunit hindi inaasahang makikialam ang United States. Kaya malaking balita ang nangyari sa nakaraang mga oras. Larawan ng Tehran gaya ng nakikita ninyo. Isa pang nakakagulat na bahagi ng lumabas ang tweet ni Trump. Ang tweet na ito tungkol sa pagligkas sa Tehran. Gabi noon sa Iran. Maraming tao ang natutulog kaya hindi natin alam kung malalaman nila agad na kailangan nilang umalis. Pero kahit gusto nilang umalis, hindi iyon madaling gawin. Mahahabang pila ng mga sasakyan na umaabot ng milya-milya. Eto ang clip. Nakakagulat. Makikita mo kung gaano karaming tao at lahat sila ay nagsisikap umalis. Tinatangkang pumunta sa mga silangang lungsod o hilagang lungsod kung saan kakaunti ang kagamitan at base ng IRGC o mga tao ng IRGC. At alam nilang ligtas sila roon dahil militar lang ang tina-target ng Israel. Ngayon, isa pang sinabi ni Trump na may kaugnayan din sa sinabi ni Netanyahu kaninang umaga. Si punong ministro Netanyahu ng Israel ay abala sa media. Hindi ko nga alam kung tatawagin kong media tour. Pero pumunta siya sa Fox News kahapon at sa American Broadcasting Company ngayong araw. At parang pinipilit niya ang United States na tumulong sa mga operasyon laban sa Iran. Simple lang ang layunin ng Israel kung bakit nangangailangan ito ng tulong mula sa United States. Gusto nilang matiyak na hindi na magagawang ipagpatuloy ng Iran ang kanilang nuclear program pagkatapos ng lahat ng ito. At ang tanging paraan para masiguro nila ito ay sirain ang bawat pasilidad nuklear na meron ang Iran. At alisin din ang mga siyentipikong nagtatrabaho sa mga pasilidad na ito. Kaya wala na silang kaalaman at wala na ring natitirang materyales. Kaya ito ang mapa na makikita ninyo. Tinarget na ng Israel ang pasilidad na ito. Isa fan, baka mali ang bigkas ko, pero nakikita ninyo naman. At Atanj, halos tapos na ang dalawang pasilidad na ito. Pero ang isa sa pinakamalaking pasilidad nila ay ang Fordo dito, na halos 300 talampakan sa ilalim ng lupa at napapalibutan ng mga bundok. Napakahirap para sa Israel na targetin ito, lalo na't wala silang bunker busters, pero meron ang United States. May B-2 at mabibigat na bunker busters tayo na kayang pumasok at sirain ang pasilidang ito. Iyan ang dahilan kung bakit gusto ng Israel na tumulong ang United States. Dahil kung hindi nila makamit ang layunin na itinakda nila mula pa sa simula, masasayang lang ang lahat ng ito. Kung iiwanan nila ang Iran, na may kahit isang pasilidad nuklear, pwede itong maghintay at muling simulan ang kanilang programang nuklear pagkatapos nito. Simple lang ang patakarang panlabas ng Iran. Kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel. May magandang punto si Netanyahu na dapat tumulong ang United States kung saan pwede dahil hindi lang Israel ang tinatarget ng Iran, kundi pati ang Estados Unidos. Kamakailan lamang, nag-tweet si Trump at ito ang kanyang inilagay. Nangangahulugan ang America First ng katotohanang hindi dapat magkaroon ang Iran ng nuclear weapon at muling gawing dakila ang Amerika. Isa pang bagay ngayon ay ang Republican Party, ang partido ni Trump para sa mga taong nasa labas. Nakikita natin ngayon ang pagkakahati sa Republican Party kung saan may ilang taong ayaw makialam ang United States sa anumang paraan. Ayaw lang talaga ng United States na makialam anuman ang panganib o posibleng benepisyo. Alam niyo, may mga sumusuporta naman kay Pangulong Trump na gusto ang pakikialam ng United States kung kinakailangan para matiyak na hindi magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran. Hindi iyan maganda para sa midterms, pero malayo pa ang midterms. Kaya ito ang panayam na ginawa ni Pangulong Netanyahu ngayong araw. Tila direktang ipinapahayag niya ito sa mga Amerikanong mamamayan dahil alam niyang upang makialam ang United States, kailangan ng publiko ang suporta kay Pangulong Trump. Kaya siguro, ito ang hinala ko, kaya siya nagme-media tour.
Nasa Fox News siya kahapon, nasa American Broadcasting Company naman siya ngayon. Dalawa sa pinakamalaking news outlet sa United States. Bukas, nasa Tel Aviv siya tapos New York. Tingnan mo, naiintindihan ko ang America First. Hindi ko maintindihan yung America Dead. Yan ang gusto ng mga taong ito. Sumisigaw sila ng kamatayan sa Amerika. At ginagawa na natin ito para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ito ay laban ng kabutihan kontra kasamaan. Ay kaistansya, ang Amerika ay tumatayo sa panig ng kabutihan. Iyan ang ginagawa ni Pangulong Trump at pinahahalagahan ko ang kanyang suporta. Kasama ko na ngayon si John Carl. Kaya, John, ano pa ang sinabi niya tungkol kay Pangulong Trump at kung paano niya gustong gumanap ang United States ng papel dito o nabanggit pa niya ito? Well, tingnan mo, paulit-ulit niyang pinuri si Pangulong Trump sa panayam na ito. Alam niya na kailangan niya ang suporta ng Estados Unidos kahit papaano sa ginagawa ng United States ngayon na tumutulong sa Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga ganting atake mula sa Iran. Pangulong Trump, ikaw ang naging pinakamatalik na kaibigan ng Israel kaya lahat ng sinabi niya ay may kasamang pasasalamat. Pero malinaw niyang ipinahiwatig na gusto pa niyang makakita ng higit pa. Hindi niya ito diretsyong sinabi sa ganung paraan. Naiintindihan ko sa pinatugtog mo ang Amerika muna, hindi ko maintindihan ang Amerika patay. Talagang kinakausap niya ang mga nasa Trump movement, ang mga nasa Make America Great Again movement na matindi ang pagtutol sa paglahok ng Estados Unidos sa panibagong sigalot sa gitnang silangan. And umiyong alamikira, may kilalang personalidad, taga-suporta at mga tagapayo ni Donald Trump na nagsasabing huwag makialam. Ay hindi dapat makialam ang Estados Unidos ng kampanya kalaban sa walang humpay na digmaan. Tapos sabihin nga ulod ni Tucker Carlson, Steve Bannon at Charlie Kirk. Alamin mo na paradalapit na taga-suporta ni Donald Trump na nagsasabing hindi nila iniisip na dapat makialam ang Estados Unidos dito. At ang si Netanyahu, sa tingin ko sa paggamit ng kanilang wika, naiintindihan ko ang America First pero hindi ko maintindihan ang America Dead ay direktang kinakausap si Donald Trump at ang kanyang mga taga-suporta na kritikal sa ginagawa ng Israel. Isa na namang mahirap na 24 na oras para sa Israel. Halos 30 minuto pa lang ang nakakalipas nang tumunog ang mga air raid sirens sa Tel Aviv, nagpadala ng malapit sa 1 milyong tao. Ngayon, may ilang bagay akong gustong ituro dito. Sa nakalipas na 3 araw, ang dami ng mga misil na ipinapadala ng Iran sa bawat sunod-sunod na alon ay pababa na. Tinatayang nasa 100 misil ang unang alon. Ang pinakahuling alon na nangyari 2 oras na. Ang nakalipas ay 10 o 15 misil lang, kaya bumaba na ang dami ng ballistic missiles na ipinapadala nila. May iba't ibang dahilan dito. Isa na rito ang posibleng pagkaubos nila ng ballistic missiles. Ayon sa mga eksperto at taong may kaalaman sa militar ng Iran, nagamit na ng Iran ang 10-20% ng kanilang stockpile ng mga misil. Pero ang pangalawang bagay na kailangan nating bigyang pansin ay tumaas na ang kalidad ng mga misil. Ang Iron Dome, Arrow 3, David Sling, lahat ng air defense na meron ng Israel. Pero may ilan pa rin na nakakapasok at tumatama sa mga importanteng target. Kagabi lang, gaya ng napag-usapan natin, isa sa pinakamalaking oil refinery sa Israel ang inatake ng 2 o 3 ballistic missile at talagang malaking paglala ito. Dahil sa ngayon, ang Israel ay umatake ng isang oil asset sa Iran pero parang isang maliit na missile lang yon sa ilang infrastruktura. Doon sa oil refinery, mas parang mensahe iyon. At ang mensahe na gustong iparating ng Israel ay kung patuloy na aatakihin ng Iran ang mga sentro ng populasyon sa Israel. Sisimulan ng Israel na atakihin ang bulsa ng Iran. Sa madaling salita, ang buong ekonomiya nila ay nakadepende sa langis. Sa langis na ine-export nila sa China at sa iba pang mga bansa. Pero karamihan ay napupunta sa China, halos 80%. Kaya iyon ang mensaheng gustong iparating ng Israel. At gumanti ang Iran sa pamamagitan ng direktang pag-atake gamit ang maraming missile na nakalusot sa kanilang depensa at ang lungsod ng Haifa sa Israel ay inatake, pati na rin ang pinakamalaking oil refinery sa Haifa. Talagang napakalaking paglala ito. At hindi pa kasama diyan kung nasaan na talaga ang sitwasyon ngayon. Mga larawan ng mga lumang tanker o barkong nasusunog ang nakikita natin. Hindi natin alam kung kanino ang mga ito. Kamakailan lang lumabas ang balitang to, pero magiging malaking issue ito kung Iran nga ang may sala. Kung Iran nga ang may gawa nito, malaking paglala ito na hindi natin kayang mahulaan. Alam ko na 75% ng mga ballistic missile na ipinapadala ng Iran ay nasasabat. Maaring nagpadala sila kagabi ng hypersonic missiles, hindi cruise missiles. Mali pala ako. Kapag nakalusot ang mga iyon, talagang nagdudulot ng malaking pinsala. At malaking bagay talaga yon sa isang demokrasya tulad ng Israel. Dahil maaring hindi masiyahan ang mga tao sa desisyon ng gobyerno
kung patuloy silang binobomba. Hindi ako tiyak sa mga bagong survey, ngunit dapat itong isaalang-alang ng administrasyong Israeli. Ang mga tao sa metropolitan area ay napipilitang pumasok sa mga bomb shelters. Kagabi, 11 tao ang napatay habang 65 Iranian ballistic missiles ang dumaan sa kalangitan ng Israel. 5 sa mga ito ang tumama sa lupa, isa sa gitna ng Tel Aviv. Dumating kami ilang minuto lang matapos ang pagsabog at nakausap ang mga nakaligtas. Nang dumating ang mga missile, nasa hagdanan kami ng building at sobrang lakas ng pagyanig. Hindi ko pa kailanman nakita kahit isang piraso ng rocket, pero ngayon nakita ko ang pagsabog mismo sa harap ng mukha ko. Sobrang gulo ng lugar. Isang ballistic missile ang kakasalpok lang sa isang gusali sa gitna ng Tel Aviv ngayon. Sinusubukan ng mga unang rumesponde na apulahin ang apoy sa malayo. Makikita mo na Chiyot na may iba't ibang mga paramedics sa lugar, mga papulis at sundalo, at kung lalapit ka rito, makikita mo ang bahagi ng gumuhong gusali. Hindi nila alam kung may tao pa sa loob pero tinitingnan nila ngayon. Patuloy ang pagganti ng Israel laban sa Iran kagabi kung saan napatay ang isang intel chief at ang kanyang deputy. Ayon sa Israel Defense Forces sa Fox News, nawasak na nila ang isang katlo ng mga ballistic missile launcher ng Iran na ginamit sa pag-atake sa mga lungsod ng Israel. Ngayon ay may kontrol na sila sa himpapawid sa kabisera ng Iran na Tehran, at ngayong gabi may mensahe mula kay Pangulong Trump na malinaw na sinasabi na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran at nananawagan sa lahat na agad lumikas mula sa Tehran. May breaking news habang nag-uusap tayo. May magandang balita sa pagbaba ng tensyon. Mukhang itinutulak ni Trump na magpadala ng isang sugo ng United States para makipagkita sa Iran ngayong linggo. Sa tingin ko, ngayong linggo ito dahil Lunes pa lang ngayon. Sinabi ko na ang Program for International Student Assessment ay susunod na linggo. Maraming tao ang nakatutok dito kahit Lunes pa lang ngayon. Ang Program for International Student Assessment ay malapit sa White House at Pentagon. Nagsimula ang lahat ng ito noong isinagawa ni Pangulong Obama ang pagsalakay kay Osama Bin Laden. Baka nagkakamali ako. Posibleng nagsimula ito bago pa, pero doon ko ito natatandaan. Batay sa pagmamasid ng trapiko sa Pisa malapit sa Pentagon at White House, mahihikayat mong may kaganapan na nagaganap. Ganun din ang nangyari noong nagsagawa tayo ng mga pag-atake sa mga Houthi ilang buwan lang ang nakalipas. Ganun pa rin ang nangyari. Mas maraming aktibidad kaysa karaniwan ang makikita sa Pisa simula nang magsimula ang mga pag-atake ng Israel ilang araw na ang nakalipas. At ganito rin ang nangyari ngayong gabi. Simula 9:09 ng gabi sa Eastern Time, parehong domino na malapit sa Pentagon ay nakakaranas ng malaking pagdami ng tao. Makikita mo na ang kulay abong bahagi ay ang karaniwang trapiko at higit doble pa ang trapiko kaysa dati. Iyan ang inaakala ng mga tao. Pangalawa, may ilang tao sa chat na pinag-uusapan kung paano nasasangkot ang China sa isyong ito. Halos 80 hanggang 70% ng langis ng Iran ay napupunta sa China. Magkakaroon ng maliit na krisis sa enerhiya ang China kung mawawala sa merkado ang langis ng Iran. Paano matanggal ang langis sa merkado? Kung atakihin ng Iran ang Strait of Hormuz, para silang pumuputol ng sanga na kinauupuan nila dahil nakadepende rin ang ekonomiya nila sa kalakalang ito. Ginagamit din nila ang chokehold na ito para ipadala ang sarili nilang langis papuntang China. Kaya kung isasara nila ito, mahihirapan din silang ipadala ang sarili nilang langis. At magiging problema iyon para sa Iran at sa China. Mukhang alam ng China na may mangyayari dahil pinayuhan din nila ang kanilang mga mamamayan na umalis sa Israel. Bukod pa dyan, unang beses mula nang magsimula ang lahat ng ito, ang media ng estado ng China ay nagbo-broadcast ng live mula sa Israel. Parang inaasahan na nila na may mangyayari. Narito ang isang magaling na analyst ng China na madalas naming sinusubaybayan. Isa siya sa mga paborito ng channel. At ito siya. Tinatalakay ang 2 kahina-hinalang eroplano na dapat sana ay pupunta sa ibang lugar. Pumunta sila sa hangganan malapit sa Iran at pinatay nila ang kanilang transponder. Pinatay nila ang tracking signal at malamang lumapag sa Iran. Ano kaya ang ipinapadala ng China? Posible kayang mga gamit militar ito? Kailangan ng Iran ng kakampi. At mukhang ang China lang ang handang tumulong sa kanila sa kasalukuyan. Wala namang Russia. Ang ginagawa lang ng Russia ay maglabas ng mga pahayag. At tandaan, napakalaki ng naitulong ng Iran sa Russia sa pananakop na sinimulan ni Putin. Nagbibigay ang Iran sa kanila ng mga Zahid drone. Napakahalaga ng mga drone na yun para sa Russia.
Nagbibigay din ang Iran sa kanila ng ilang misil. At ngayong simula ng taon, pumirma sila ng isang estratehikong kasunduan na dapat maggarantya ng seguridad ng bawat isa. Madali ang pagpirma sa mga kasunduang ito, ngunit mas mahirap tuparin sa tamang oras. Wala namang ibinibigay ang Russia. Ayon sa balita, talagang tumutulong ang China. 2 eroplano ng China ang pumasok sa Iran nang walang komunikasyon sa radyo. Ang mga ito ay biglang nawala sa radar bago pumasok sa nasabing bansa. Pinatay ang transponder nito habang nasa ere bago pa pumasok sa himpapawid ng Iran. Pinaghihinalaan ng mga analis na ito ay isang lihim na misyon, maaaring nagdadala ng kargamentong militar o mga sistema ng depensa sa himpapawid. Maaaring na nagdadala ng mga eroplanong ito ng mga supply militar tulad ng mga drone o bahagi ng radar, pero walang ebidensya at walang opisyal. Walang saysay ang mga drone at muli, maraming mga tech na tao kabilang si Elon Musk. Hiwalay na punto ito, medyo paligoy. Pero gusto ko lang sabihin, binabatikos nila ang F-35 program. Pero tingnan mo kung ano ang nagagawa ng F-35 sa Iran ngayon. Hindi ito nadedetect ng mga Russian air defenses na meron ang Iran. May ilan silang pinakamataas na antas at pinakamodernong air defenses na gawa ng Russia. At ang mga F-35 pumasok sila noong nakaraang taon. Winasak ang mga depensa at lumabas na walang nasaktan, walang pinsala kahit isa. Alam mo, kaya maganda ito. Siguradong gusto nating matuto mula sa digmaan ng Russia at Ukraine. Kailangan nating maunawaan na ang mga drone ay magiging napakahalagang bahagi ng mga makabagong digmaan. Subalit hindi nangangahulugang lahat ng malalaking eroplano at jet ay magiging walang silbi. Hindi natin pwedeng itigil ang mga programang ito dahil may pinaka-advanced tayo na jet sa mundo. Mahal ngunit pinakamahusay ito. Katulad ng TAD, paano nga ba ang ginagawa ng TAD system para protektahan ang Israel laban sa mga ballistic missile? Bawat sistema ay nagkakahalaga ng $800 milyong. Napaka-epektibo nito. Marahil ang pinakamahusay na air defense sa ngayon. Mahal, pero gumagana. Yun ang punto. Sa ilang sandali, tutungo na tayo sa breaking news. Patuloy pa rin ang balita. 2 dambuhalang cargo aircraft. Ang nagpapalabo pa sa balitang ito ay ang katotohanang. Bago pa man sila pumasok sa Iranian airspace dito mismo, narito ang China. Makikita nyo sa mapa na lumipad ang mga eroplano sa isang lugar. Hindi ko alam ang eksaktong ruta, pero pagdating nila sa Turkmenistan, pinatay nila ang tracking signal. Ayaw nilang malaman ng mga tao na may ipinapadala ang China at iyon ang nagpapalabo palalo. Bakit nila ito itinatago ngayon? Tara, pag-usapan natin ang breaking news. Ayon sa Axios, pinag-uusapan ng White House at Iran ang posibleng pagpupulong ngayong linggo sa pagitan ng United States Special Envoy sa gitnang silangan na si Steve Witkoff at ng Iranian Foreign Minister na si Abbas para talakayin ang isang diplomatikong inisyatiba tungkol sa nuclear deal at pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi pa tapos ang pag-aayos ng pagpupulong, pero inilalarawan ito ng mga opisyal bilang isang make or break na sandali para sa tanong kung sasali ba ang United States sa digmaan laban sa Iran, kung saan malamang nagagamitin ng mga negosyador ang bunker busters na kailangan para sirain ang underground uranium facility ng Iran sa Fordo, na wala ang United States at Israel. Wala noon ang United States, pero meron ng Israel ng mga bunker buster. Sa madaling salita, sinusubukan itong gamitin ng United States base sa nabasa ko. Sa tingin ko, ginagamit ng United States ang biglaan nitong pagpupulong para makaimpluwensya at makakuha ng pagpupulong. Ngunit maaring hindi rin ito ang kaso dahil may mga balitang humihiling ang Iran sa United States na mamagitan para sa kapayapaan. Ngayon, ang Israel talaga ang ayaw magkaroon ng pag-uusap dahil kung titingnan mo ito mula sa pananaw ng Israel, malaya ang himpapawid nila. Walang magagawa ang Iran laban sa mga jet. Mas pipiliin nilang sirain ang lahat kaysa hayaang makipagkasundo ang Iran at pagkatapos ay umatras sa kasunduan kapag mas malakas na sila. Nauunawaan mo ba ako? Mula sa pananaw ng Israel, maaaring hindi sila pumayag sa pag-usap ng United States at Iran. Tingnan natin, inutusan ni Trump sina pangalawang Pangulo Vance at Middle East Envoy na mag-alok sa mga Iranian ng pagpupulong ngayong linggo. By the way, umaga na ngayon sa Israel at Iran. Tingnan natin kung anong oras na. Alas 7 ng umaga. Alas 7 ng umaga. Anong oras na sa Israel? At alas 6 ng umaga. Kaya halos magkalapit lang. Halos magkalapit lang ang oras nila. Umaga na, kadalasan, bumabagal ang mga pag-atake tuwing umaga. Hindi ko alam kung bakit. Tinanong ko na kayo ilang araw na ang nakalipas. Pero kadalasan talaga bumabagal ang mga pag-atake.